Hello po mga kapatid, isa na namang pinagpalang araw. Ngayong umagang ito mga kapatid, pinagpala tayo ng ating Diyos. Ginising na naman tayo ng maayos, malakas ang katawan, binigyan ng pagkakataon na magawa ang lahat ang dapat natin gawin, lalo na ang pagkakataon na tayo ay makinig, mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Ayan, ulitin ko lang po, binigyan tayo ng Diyos ng isang pagkakataon na naman sa ating buhay ang makapakinig, mag-aral, magbasa ng kanyang salita. Ano po? Bago ko po umpisa ng aking sharing ngayong umaga, tayo po ay mananalangin. Hingi na naman tayo ng gabay, ng protection at ng karunungan sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal. Aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na mapagmahal. Salamat sa umagang ito na una po ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat, binigyan mo na naman kami, Ama, ng isang magandang pagkakataon para po kami ay makapagbasa, makapag-aaral, makapakinig ng iyong mga salita, O Diyos, ng iyong salita, ng iyong makapangyarihang salita, O Diyos. Hindi mo po kami samahan, turuan, gabayan, proteksyonan doon para maging maayos yung aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita, walang maging abala, distraction o anuman sagabal sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo po yung aming puso at isipan para lubusan namin itong maintindihan ng Diyos. Hindi lang basta maintindihan, hindi lang basta marinig, kundi maayos sa buhay namin ang iyong mga salita na aming mapapakinggan ngayong umaga ito. Salamat din po, Lord God, dahil naniniwala ako na muli mo po akong tuturuan, gagabayan, sasamahan upang lahat ng aking sasabihin ay puro salita mo lamang po. Salamat sa karunungan, salamat sa lakas ng loob, salamat sa lahat, Lord. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ayan, ulitin ko lang po mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Bago ako mag-umpisa na naman ang sharing ko, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Pasensya na po kayo sa medyo konting ingay na maririnig natin dahil sa tapat po ng bahay ay meron pong ginagawa ngayon. So, pasensya na po. So, mag-umpisa na po tayo. Huwag na natin patagalin yung ating pag-aaral ngayong umagang ito. Ang aking share ay dito po sa Roma pa rin, chapter 5, verse 18 to 21 po. Roma chapter 5, verse 18 to 25, 21 po. 18 to 21. At ito po ay may pamagat dito, si Adan at si Kristo. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Verse 18, napakaganda kagad mga kapatid. Ulitin ko lang. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Nagkasala si Adan, kaya ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot sa pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Ito ang ating, tama po, ang ating Panginoong Hesus. Verse 19, sapagkat
Kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Ano po? Napakaganda, di ba po? Dahil sa ginawa ni Adan, marami nagkasala. Dahil sa pagsuway ni Adan, lahat ay nagkasala. Pero marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Yan ang Panginoong Hesus. Sinunod niya lahat ng utos sinabi ng kanyang Ama, at inialay nga ang ating Panginoong Hesus para sa atin. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ipinako siya sa krus. Maraming hirap ang dinanas niya. Namatay siya, inilibing, pero sa pangatlong araw siya ay nabuhay. Kaya ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay napawalang sala. Amen po. Di ba po napakaganda ng tinuturo sa atin ngayon? Verse 20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Na po? Dahil marami nagkasala dahil kay Adan, maraming paulit-ulit ng pagkakasala noon, pero habang dumadami ang kasalanan, sabi dito sa salita mismo ng ating Diyos, ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos nang inalay niya, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Diba? Gaano katindi yun? Gaano kamahal tayo ng ating Diyos para ibigay yung kanyang kaisa-isang anak para sa kasalanan ng lahat ng tao, para sa kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan natin lahat. Napakabuti ng ating Diyos sa atin. Gusto niya mapawalang sala tayong lahat, mga kapatid. Kailangan lang natin sumampalataya at sumunod sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Lastly, verse 21, kaya nga kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mapapawalang sala, kakalat ang kagandahang loob ng ating Diyos sa pamamagitan nito ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung sasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, kasama tayo sa maniligtas. Amen po. Napakaganda nito, mga kapatid, na tinuturo sa atin. Hindi ito aksidente lang na itong devotion, itong ma-share, itong mapakinggan at mapag-aralan natin. Ito ay talagang tinakda ng Diyos na marinig natin ito, maisabuhay natin ito, balik-balikan natin itong Roma chapter 5 verse 18 to 21. Balik-balikan po natin ito. Kaya kailangan natin sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoong Hesus maligtas tayo. Pero madalas maririnig natin, ayaw. Attend ka ng Bible study, attend tayo ng simba para makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Saka na lang, busy ako, may gagawin ako, may importante akong pupuntahan, may mas importante pa ba sa ating Diyos? May mas importante pa ba sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo? Para sa akin at para sa ating lahat? Meron pa ba para sa akin nang makilala ko na lubusan ng Diyos? Malaman ko ang paghihirap, sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa akin. Wala nang importante sa akin kundi ang Diyos, ang Panginoong Hesus, at ang binigay na banal na Espiritu sa atin. Sila na ang importante sa ating buhay. Dapat yan din ang puso natin. Ang unahin ng Diyos bago ang lahat. Tinuturo ito sa atin para maligtas tayo. Pinapaalala sa atin ito para maligtas tayo. Pinapabasa sa atin ito para maligtas tayo. Pinapakinggan sa atin ang Word of God. Pinapaatin tayo sa mga preaching, sa mga pag-aaral, sa mga Bible study para tayo ay maligtas. Mga kapatid.
Hindi tayo binibigyan ng paghihirap, no? Para mahirapan tayo sa buhay, para yung oras natin magkulang. No, sapat ang oras na binigay ng Diyos sa atin. Sapat ang kalakasan binibigay sa atin ng Diyos every day. Sapat ang karunungan binibigay sa atin ng Diyos. Gamitin lang natin ito sa tama. Gamitin lang natin ito ayon sa sinasabi ng ating Diyos. Lahat ay tama, lahat ay maayos, lahat ay perfect na ginawa ng ating Diyos para sa atin. Kaya lang talagang may mga pinagbubuhusan tayo ng oras natin. Ano po? Nakatutok tayo rin, doon tayo nakapokus. Ito kasi ang mahalaga, ito kasi ang dapat, ito kasi ang tama, ito kasi ang gusto ko. Gusto ko. Yan yung mga nasasabi natin. Hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kagustuhan ng Diyos ang ating iniisip at ating sinusunod. Pero dito, muli tayong pinapaalalahanan at araw-araw tayong papaalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya lang, dapat natin itong pakinggan mabuti. Balik-balikan natin ito at isabuhay natin ito. At yung mga naririnig natin, nababasa, napapag-aralang salita ng Diyos, i-share din natin para sila din ay makakilala ng lubusan sa Diyos. Malaman din nila ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa kanila. Para sila din ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at para din sila ay maligtas sa kanilang mga kasalanan. Mapatawad, mapawalang sala. Dahil yan ang tinuturo ngayon. Gusto ng Diyos mapawalang sala tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi sa pamamagitan ng ginagawa natin. No, yung gawa, hindi sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na inalay ng kanyang Ama para sa akin, sa iyo, at sa ating lahat, mga kapatid. Yan ang gustong iparating sa atin. Napakaganda ng pag-aaral na ito, mga kapatid. Ang sarap basahin ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na ang pag-aaral na ito. Hindi, mga kapatid, hayaan nyo nga basahin ko ito ng buo, dahan-dahan. Namnamin po natin ito. Yung sinasabi ng Diyos ngayong umagang ito. Pakinggan natin mabuti. Ulitin ko lang, mga kapatid. Roma chapter 5 verse 18 to 21. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat ng tao. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda, di ba po, mga kapatid, ng tinuturo sa atin. Nagkasala na noon. Marami ring nagkasala. At hanggang ngayon, patuloy na nagkakasala ang mga tao. Tayo. Pero, ang dahil sa Panginoong Hesus na nagkatawang tao dito sa lupa, marami ring mapapawalang sala kung tayo sasampalataya sa Kanya. Kung tayo maniniwala na Siya ay pinapusakpus na matay, inilibing at muling nabuhay para sa iyo, para sa akin. Kailangan natin itong panampalatayaan. Ito ang susi ng ating kaligtasan, mga kapatid. Wala nang iba. Ulitin ko lang, hindi sa effort natin,
Hindi sa sariling gawa, hindi sa sariling lakas natin at talino, kaya tayo naliligtas. Hindi po. Maling-mali po tayo dyan. Kung yan ang iniisip ng iba, nagkakamali po sila. Pero kung iniisip natin na mapapawalang sala ako dahil sa kagandahan loob ng Diyos, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, mapapawalang sala ka nga. Mapapawalang sala nga tayo. Yan po ang tinuturo sa atin. Mapapawalang sala nga tayo. At dahil sa marami ng taong nakakilala ng lubusan sa ating Diyos, marami nagbasa ng salita ng ating Diyos, nakinig, sinabuhay ito, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, na siya lang ang nag-iisang tagapagligtas. Ang mga sumampalatayang yan, ang mga nakinig na yan, ang mga sumunod na yan, ay naligtas na. Yun nga lang, mga kapatid, hindi na natin ito dapat pabayaang mawala. Yung kaligtasang ibinibigay ng libre ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dapat hindi na tayo nagkakasala. Kung ano man yung mga nagawang kasalanan, kung yan ay napagsisihan na natin, nahingi na natin ng tawad, huwag na natin yan balikan, niisipin pa. At mamuhay na tayo sa kalooban ng Diyos, dun sa kanilang mga sinasabi, dun sa inuutos ng ating Panginoong Hesus, dun na tayo mamumuhay. Yun ang susundin natin para hindi na mawala sa atin ang kaligtasan binigay ng Diyos sa atin. Susunod na tayo. Ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, papanalangin natin ito sa Diyos, hihingi natin ng tulong, hingi tayo ng karunungan, magpapatawad tayo, magmamahal tayo, magpapakumbaba tayo. Even masakit na masakit yung nararanasan natin o may ginawang hindi magandang sabihin na natin may matinding ginawa yung ating kapwa sa atin, kailangan natin ito patawarin. Kailangan po natin itong gawin. Masakit man yan. Even ang Panginoong Hesus, matindi ang pinagdaanan. Diba? Minahal niya ang tao, pinakain, pinagaling sa sakit at karamdaman, binuhay, nag-share ng Word of God. Pero anong ginawa? Binitray, di ba? O ano-ano mga sinabi, sinaktan, dinuraan, sinampal, pinapatay, pinapako sa krus. Di ba po? Tayo, halos konti lang yung nararanasan natin. Pero kung minsan bumibigay na tayo, nalulungkot, umiiyak, umaayaw na, lalo na sa pagsiserve sa ating Diyos. Suko na ako, pagod na ako, ayoko na. Hirap na ako. Sumuko ba sa iyo ang Panginoong Hesus? Di ba hindi? Hindi siya sumuko. Para kanino? Sa iyo. Sa akin. At sa ating lahat. Kaya magtitiis tayo. Lalaban tayo. Hihingi tayo ng tulong, ng lakas ng loob sa ating Diyos. Maririnig ng Panginoong Hesus ang ating panalangin at hihingi tayo ng gabay, ng proteksyon sa banal na Espiritu para maging matatag tayo sa ating pananampalataya, para hanggang sa huli, hanggang sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus, hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, madadatnan niya tayong matatag, matapang na lumalaban dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang reward, ano po? Alam niya ng mga mananampalataya. Ang reward ay yung makasama siya sa Kanyang kaharian. Sa Kanyang kaharian. Napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Panginoong Hesus. Huwag natin pabayaan mag-grieve. Malungkot ang Holy Spirit na kaloob sa atin. Kausapin natin siya. Hingi tayo ng tulong sa Kanya para hindi siya malungkot at para lagi siyang kikilos sa ating buhay, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa ating napag-aralan ngayong umagang ito. I pray marami kayong natutunan dahil ako, marami na naman akong natutunan. Marami sa atin tinuturo na dapat natin gawin. Yun ang gawin natin. Kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos, yun ang gawin natin. Huwag yung kagustuhan natin.
kailangan na natin mag-focus sa sinasabi ng ating Diyos. Kailangan. And doon na po ang tamang panahon para sumunod, sumampalataya, magtiwala sa ating Diyos. Ngayon na po. At ayan na rin po yung ingay. So yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Alam ko marami kayong natutunan. Sa buhay natin ito at ibahagi natin ito sa ating kapwa, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Salamat sa ating Diyos. Muli tayo mananalangin, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Huwag natin intindihin yung ingay. Manalangin tayo dahil nakikinig ang ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Ama, salamat sa umagang ito sa iyong salita na aming narinig. Salamat po, salamat po, salamat po. I pray na paniwalaan namin at panampalatayaan namin ang iyong salita na aming napag-aralan. Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob, tamang puso at isipan para ibahagi ito sa aming kapwa upang sila rin ay maligtas. Dahil yan naman ang gusto mo sa lahat ng tao, ang maligtas, ang mapawalang sala sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat. Salamat po, Lord. Pinadalangin ko rin ang lahat ng nakinig ngayon ng iyong salita na sila ingatan mo, gabayan mo, proteksyonan mo, pagpalain mo sila, Lord. Ipagkalooban lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay. Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan. Pagalingin mo po ang lahat ng may sakit at karamdaman upang sila din ay humayo para maglingkod sa iyo, Lord. Salamat sa lahat, Lord, sa katagumpayan ng gawain ito. Salamat po. Salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin, Lord. Salamat po, salamat po, salamat po. Salamat po, Lord. Salamat. Salamat. Tagumpay ang aming buhay. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi na Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa Diyos. Tagumpay ang ating gawain. Di ba po? Kahit may ingay, may distraction, pero tagumpay ang ating gawain. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.